FB Live ni Senator Cayetano at paggamit ng SOCMED, umani ng magkahalong reaksyon. Umani ng magkahalong reaksyon at matinding puna mula sa publiko ang naging pamamaraan at dalas ng pag-Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano habang kinakaharap ang issue ng kanyang opisyal na attendance sa Senado. Diretsahang kinwestiyon ng ilang residente at estudyante kung bakit tila mas inuuna umano ng mambabatas ang pagla-live sa social media kaysa sa pisikal na pagpasok at pagtalo sa mga formal na session sa lehislatura. Muling uminit ang usapin matapos mag-live sa Facebook sina Cayetano at Senator Robin Padilla habang bumabiyahe patungo sa Sarangani at General Santos. Sa naturang video, binati pa ni Cayetano ang mga nagagalit sa kanyang paggamit ng platform na nagbunsod naman sa publiko na balikan ang kanyang mga nakaraang record ng pagliban sa opisina. Dismayado ang ilang mamamayan dahil sa tila pag-prioritize ng senador sa pagiging vlogger kaysa pag-asikaso sa mga batas sa loob ng session hall. Ayon sa residenteng si Walsy Aison, hindi tama na naglalaan ng oras sa pagla-live ang isang opisyal habang nasa oras ng trabaho. Anya, dapat ay doon ito sa opisina pumasok upang makipag-usap sa mga kapwa nito, senador. Hindi nga tama yung gano'n kasi nga kailangan pagka ikaw sa Senado ka nag-opisina, bakit maglalawag ka para kang vlogger na hindi maintindihan? No, dapat bawasan kasi nga dapat doon siya doon sa opisina niya sa Senado, doon siya dapat makipag sa mga senador para ipaliwanag niya panig niya. Ganun sana nagpipintasan pa ngayon, di ba? Oh, asuro yung isa. Yung isa may tuta. Mali yun Mali. Kasi yung mga senador kayo na mga pinag-aralan, abogado pa. Katulad nito ang naging sentimiento naman ng residenteng si Rodel na nagpaalala na pinapasweldo ng taong bayan ng mga mambabatas upang pumasok at hindi para mag-online lamang. Mali yun. Dapat yung pumapasok sa Senado kasi pasweldo siya ng taong bayan. Hindi yung nagla-live lang. Senador na mas prioridad nito ang social media kaysa sa paggawa ng batas, habang tinawag naman ito ni Francel Macaraig na unfair para sa mga regular na pumapasok sa Senado. Mas pinapakita po dito na mas parang priority niya po yung pagla-live kaysa sa Senado, sa paggawa po ng ng mga batas. Ding dinawagan ang mga estudyanteng sina Kylie Mercado at Mary Hart Guevara na dapat ay mas maging active ang mga opisyal sa gobyerno at tutukan ng problema ng Pilipinas. Dapat po mas unahin niya yung pag-asikaso niya po sa mga batas ganun po. Tsaka iwasan din po yung ganong pagla-live. For me, hindi po ako pabor sa ganun kasi ano po siya Senate po siya dati eh. Ba't magbablog? Mas active po sila sa government dapat kasi dapat tutukan po nila yung problem natin sa Pilipinas. Sa kabila ng mga pambabatikos, may ilang mamamayan naman na nagtanggol sa estilo ng mambabatas. Ayon sa estudyanteng si Valentin Perry, depende naman sa senador kung ginagawa niya ito sa kanyang bakanting oras. Para naman kay Kyle Salde, may benepisyo ang pag-online kung gagamitin ito upang makatulong at magbigay kaalaman sa tao. Depende naman sa kanya kung free time. Pero kung hindi naman, wala tayong magagawa sa style niya. I think mas dapat po niyang mas bigyan ng pansin po yung mas dapat pong gawin sa Senado kaysa po yung pagla-live niya. Pero if ever man po i-connect niya po yung ginagawa po niyang pagla-live parang makatulong pa sa tao or parang bigyan ng knowledge yung tao about sa mga ginagawa niya kung may nagawa man po siya. Mas mainam po sana gano'n. Dumedepensa naman si Senator Cayetano na mabisang tool ang social media para sa pampublikong kamalayan at pakikipag-ugnayan.
Hinimok pa niya ang publiko na gamitin ang internet upang maging panggising at isumbong ang mga anomalya sa lipunan. Gayunpaman, batay sa mga opisyal na ulat ng Senate Legislative Journal Surveys, naging malaking issue talaga ang attendance sa senador sa mga nakaraang taon. Sa record ng 20th Congress na inilabas si Senator Juan Miguel Zubiri, si Cayetano ang ikalawa sa may pinakamaraming absences kung saan 20 session days lamang ang kanyang dinaluhan mula sa kabuang 58 na araw. Opisyal din siyang idineklara bilang top absentee noong February 2024 matapos magtala ng 18 absences sa loob ng 54 na araw at naitala rin noong 2017 bilang mababatas na may pinakamababang attendance sa Senado bago siya lumipat sa DFA.